na rin kami friends. We play badminton together, we hang out, ganyan. Pero first time ko rin ako work sa Inigo. And of course, Christian Baptist, na taga ko na rin kilala. Mas matagal ko pa kilala, actually. But we never really had the chance to like hang out and be really friends until now. I respect them both as performers, as actors, and nakita ko yung spontaneity nila sa set, yung pagiging present nila, and yung pagiging quick thinking nila. Kasi I think yun yung hinihingi din sa amin dito sa pelikula na to. Yung maliban sa pag-enjoy ay maging quick on your feet, be present, mag-react, and magpato ng offer kung ano may isip mo. And si Christian, number one yan sa amin. Parang walang take na hindi nagbibigay ng adlib si manggugulat ng adlib si Christian. So kami ni Inigo, na first time na mag-comedy pareho, we felt like we needed to step up and sana nag-deliver. Maganda yung timing ng movie, Jello, kasi it's Pride Month. And alam naman namin na ikaw yung isang artista na yung pinaglalaban sa lipunan. Sa tingin mo, ano yung mensahe ng Drugs to Riches sa community, sa LGBTQIA plus community this Pride Month? I think it's more empowering the community, you know, seeing stories like this, seeing yourself and your community be represented on the screen. That's in a movie that's gonna be distributed nationwide in SM cinemas. Diba? Parang nakaka-empower yon for the LGBT community. And syempre, we tackle like filmmakers namin, yung writer namin, and the director namin are from the community. A lot of our artists and some are from the community as well. So maganda yung representation sa pelikula na to, and yung kwento ay galing sa kanila. So nandito lang kami para, you know, i-justify yun and isabuhay talaga. So, kung ano natutunan mo kay Christian Baptist, comedian ka, no? When it comes to big time, I think yun, nabanggit niyo po na I think yun yung number one na natutunan ko with Christian sa comedy is the timing and also excuse me, yung wag matakot mag-offer. Kasi I think sa mga art films or mga drama, ganyan, syempre you want to stick to the script, you want to stick to the story, to respect your director. Pero with a comedy like this, si Direk Vic mismo yung magsasabi na, kayo ba na ano gusto yung gawin? Kasi Christian is like really, really quick on his feet. Ako, yun nga, I take pride in my preparation and all that. Pero the past couple of years, I've been trying to be present, more present in scenes, and not overthink, over-prepare too much. Yun yung natutunan ko kay Christian, na just be present, you know, makinig, and be quick on your feet. Tapos magka matakot magbato kung ano man yung kalokohan na isip mo, baka mag-work, you never know, di ba? sa sika na namin kanina na Christian, ang pamilya, yung throwback din, yung experiences sa paggawa ng live view, people at sa akin daw mga Fantasies, yung dami mga nagawa ni Christian. Tapos may sasabi dyan na nakikita niya na effective ka na bilang Barb. Na Barb? Ano masasabi mo? Ako? As Barb? Pwede ka na mag-bar. As Barb. Well, may Martin pa, di ba? Na nag-Barb. Pero ako, I haven't had the chance to have a role na kailangan drag the transformation. So I'm open to that actually. And tingnan natin, naghanap tayo ng tamang project. Kasi parang for the last time I said it, I think it was like Mama O's podcast. Sinabi ko, I'm taking a break from taking peer roles muna. I think it's been 3 years since I said that. And I have been taking a break from it. Also, every time may nag-offer kasi sa akin na peer roles, lagi kong sabihin na ibabato ko yung mga kilala kong peer actors na sorry po, maybe you should get a real peer actor for this. Mga ganun na yung ginagawa ko eh. Pero ngayon, I'm open to it kasi it's been a while and I love the community so much and it's pride, you know, and to work with the actors like Christian, Nico, and everybody else, and especially Direk Vic. Parang nakaka-hinayang ko papalagpasin ko yung chance. So kung yung Barbs may mangyaring gano'n, bakit hindi? Di ba, direct Julian na creation yun eh. So bakit ako hindi? And how does it feel going out of your comfort zone? Challenge yun. Kasi never ko pa nga po nagawa yun. And I've done a couple peer roles na ibang-iba na flavors each, pero hindi pa umabot dun sa level ng drag performer na. So, hindi ko pa alam. I mean, hindi ko pa alam kung anong magiging ko sa pero open ako and exciting yun kung mangyari doon. Legend, take away ng audience pag napanood yung pelikula. Ano take away nila? Sana masaya lang. Madami siya. Madaming themes na tinatackle aside from, you know, the community in itself. May content hints of tackling homophobia and all that. So, sana in this world and in this time that we live in po, pag napanood nila yung pelikula,
yung ma-normalize lang. Yung hindi sabihin na parang, ano to, sana tungkol sa mga bakla to, tungkol sa mga ganito to. Hindi, it's just a story about, these three characters. It's a comedy movie na just so happens to be an LGBT film as well. And sana ma-empower yung community and at the same time ma-normalize sa mata ng hetero audiences. Diba? Anong iba yung pagkikipagtrabaho sa isang Zoom lang na iba yung pagkikipagtrabaho sa isang gabi. Iba yung dyan. Sobrang. So how would you, paano adjust mo sa sila? Adjustment? Hindi ko alam yung ginawa kong adjustment kasi lahat ng mga tinatanong ko nga kung comedian, nangihingi ako ng tips, di ba? Anong tips? Sa comedy, first time ko magko-comedy, matagal ko nang pinapangarap to. Lahat sila, like most of them, ang number one na sinasabi lagi, don't overthink. And lagi ako tinatamaan doon kasi as an actor, I really prepare, I really overthink every choice I make. Pero dito sa comedy nga, huwag kang mag-overthink, be present, makinig ka sa actors mo, huwag kang matakot magpato. So yun siguro yung pinaka-adjustment. And at the same time, yung level of commitment na hinihingi sa'yo, yung parang kahit hindi nag-make sense sa'yo. Kasi kumari sa pelikulang Junlan na ganyan, the character goes from A, B, C, D, ganito, ganyan. Dito sa mga pelikula like Drags to Riches, my character goes from A, magiging F, magiging Z. Parang ginagawa. Because sumayaw yung character ko, like parang saan galing yun? Pero dahil nga comedy siya, and at the same time, yun yung tone na gusto namin ipahatid. Commit lang. So, ibang level ng commitment yung hinihingi ng pelikula to. I swear po, pag napanood niyo yung mga eksena ko dito, sana matawa kayo, or baka mapahiya lang ako, hindi ko alam. Elijah, after ginagawa mo ngayon, may upcoming ka pa bang stage play? May rerun po kami ng About Us But Not About Us on October. I have an alternate this time around, so I'm doing less shows, I think. Pero Footprint and then About Us But Not About Us lang, and then the rest of the year puro films na po yung gagawin. Elijah, after doing these Drags to Riches, ano lang yung naging realization mo sa mga drag queens? Well, matagal ko na rin pong na-realize to. Siguro na-confirm lang during the process of filming. Kasi may mga kaibigan din po akong drag artists. Name is Maxi, di ba? And Bombading and everybody. Nanonood din talaga ako minsan, yung kapag may birthday yung kaibigan sa O-Bar or sa Rampa, yung pupunta sa makikita mo yung mga performers. So, mataas na po talaga respeto ko kasi alam ko na ang hirap talaga. Ibang klaseng art form din siya. Ibang klaseng creativity yung hinihingi from these queens. Dahil sila mismo yung gumagawa nun eh. Sila yung nag-iisip ng concept nila, di ba? Minsan naglalagay pa sila ng political commentary, social commentary, or even personal. Pag nanood ka ng Drag Race or ng Drag Den or kung ano man, makikita yung proseso nila eh. So, ang lalim talaga na respeto sa yung pag-makeup pa lang nila. Ilang oras na. Siguro siya talaga yun sobrang tagal po ng makeup. Ako nga, pag mini-makeup pa na ako, na 30 minutes pa lang na sumasakit na puwet ko eh. Parang, yung mga drag artists pa na yung iba, sila pa nag-makeup sa sarili nila. So ibang klaseng respect, and I think we should view drag as an art form, as a legitimate art form. Sa palagay mo, kakayanin mo kung magiging drag queens ka? Mahirap, pero sana kayanin. Naniniwala ako kaya naman hanggat, pipilitin rin hanggat tatrabahuin. Pero syempre nakakatakot yung preparation kasi di ba iba nagwa-wax talaga ng lahat, di ba? Sakit. Masakit yun guys. And yung bigat ng suot nila, like naalala ko nung shoot namin si Christian and yung iba ng drag queens. Ang bibigat ng suot nila. Di ba? Ang bibigat ng mga kinakapit nila sa sarili nila. And yung makeup lang, nasa mukha lang nila, pero ang bigat din no, tapos may wig pa. So ang init. So sabi ko talaga, buti na lang talaga, ganito lang yung role namin. Hindi ko dito, hindi ko kailangan mag-drag kasi ang hirap. Pero pag mabigyan po opportunity, ready naman. May iba lang tayo, kamusta kayo ni Miles ngayon? Oo naman. Sobrang busy